At dahil nga madami na naman tayong pabaklasin ng mga kalakal, naisipan ko nga dito na magbaklas tayo ng isang rep para mabawasan naman yung mga nakatambak natin ng mga kakalaging. Nakahara nga yung mga bote dito kaya kailangan kong isalansan at ayusin para mahila ko yung rep. By the way guys, magandang umaga sa inyo, mabuhay tayo ng masaya. Kumuha nga muna ako ng panali ko sa sako dahil wala akong panali na dala, nakalimutan ko nga palang magdala. So ito nga guys, yung rep na hihilain ko, kailangan ko munang tanggalin yung mga boteng nakaharang dyan. Isasalansan ko muna bago ko hilain para hindi doble trabaho. Pagkatapos ko nga may salansan at tahiin yung mga bote, ito nga't nahihilain ko na yung rep. Binili namin to as bakal, pero kapag tanso ang motor niya, nagkakaltas kami ng para sa tanso na timbang niya. Dati ang rep ang motor nun sa loob nun tanso, pero ngayon halos karamihan sa mga rep, ang motor nun is aluminum na lang. Kaya sa ngayon mahirap nang malaman kung tanso aluminum ang motor ng rep, lalo sa katulad kong baguhan pa lang sa ganitong trabaho. Ito nga tinitingnan ko kung paano gawin kasi hindi ko pa kabisado kung paano magbaklas ng rep. Pero dati tinuruan ako ng bayaw ko kung paano gawin. Kung paano gawin ng mas madali at hindi ako mahihirapan. Kasi sa totoo lang guys, mahirap talaga baklasin ito. Kailangan alam mo yung diskarte kung ano, uunahin mo kung ano yung huli mong babaklasin. Kaya pala na binabaklas namin to dahil tatanggalin namin yung motor. Dahil yung motor may tanso yun sa loob niya. Ang paligid ng rep may mga tanso din, yun yung nagpapalamig sa rep. Pero madalas kasi ngayon yung mga paligid niya puro bakal na lang. Kaya madalas pag bumibili kami, ginagawa na naming bakal na lang din lahat. Lalo na kapag yung motor niya is aluminum. Kailangan talaga baklasin to kasi sa panagde-deliveran namin, hindi pwedeng hindi baklasin dahil hindi nila kukunin to. Reject lang nila, tas babalik din sa amin. May mga styrofoam kasi sa loob niya na kailangan tanggalin dahil hindi yun naibebenta, walang bumibili ng mga ganong styro. Medyo natagalan nga ako sa pagtanggal ng pinto niya kasi hindi ko alam kung saan ko siya unahin, kung ano unahin kung tanggalin. Ayun nga, nakita ko sa ilalim yung may screw. Kaya yun yung una kong tinanggal, sinubukan kong tanggalin yung mga screw niyan. Ako na lang nagbabaklas ng mga babaklasing katulad ng rep, washing machine, electric fan para makasave ako sa mga gastusin sa expenses. Pagkatanggal ko nga ng screw sa apat na sulok niya, madali ko na lang natanggal yung ilalim niya, yung pinakailalim niya. Pagkatanggal ko nga ng ilalim niya, yung pinakapaa niya, madali ko na lang din natanggal yung pinto niya kasi inuka ko lang dyan sa may dulo niya tapos sa dulo din sa taas. Pagkatapos ko nga tanggalin ng pinto niya, inanap ko din yung ibang mga screw na kailangan kong tanggalin. Pagkatapos binaklas ko yung mga nasa unahan kasi yun yung mga nakadikit pa sa mga gilid-gilid niya. Katulad yan, binaklas ko yung mga nasa harapan. Madali naman siyang tanggalin guys. Mas madali yung tanggalin kumpara sa mga gilid-gilid niya. Pagkabaklas ko nga yung nasa unahan niya, ayan nga pinupukpok ko na sa mga gilid-gilid niya. Kailangan mo siyang pukpukin sa bawat gilid niya para bumuka siya. Kailangan mo siyang pukpukin sa bawat sulok niyan para magkaroon siya ng uka. Kapag nakita mong sa bawat sulok niya is may uka na, pwede mo na siyang tuklapin. Mas madali kasi siyang tuklapin kapag may mga uka na siya sa bawat sulok. Gumamit ka lang ng tubo na may mga tulis sa ilalim para mas madali mo siyang tanggalin. Medyo natagalan nga ako sa pagbabaklas nito. Halos sumabot yata ako ng 3 oras dahil nga hindi ko na magkabisado ang pagbabaklas talaga. Mahirap siyang gawin pero sabi ko nga wala namang madali sa buhay eh. Pag nabiyak mo na siya sa bawat gilid niya, madali na lang tanggalin lahat. Sa una lang talaga mahirap lalo na kapag yung tatanggalin mo yung mga screw niya, yung pinto niya, yung pagpupukpok sa mga gilid-gilid niya kasi kailangan may bukas siya sa bawat gilid eh para matanggal mo siya ng mas madali. So ayun nga, may bikers na dumating. Tinatawag nga pala ako dyan para maglista dahil gusto pa niyang lumabas at maglibot-libot pandagdag pa sa mga nabili niya. Kaya iniwan ko saglit yung binabaklas ko para unahin at maglista muna ako saglit. Tunay ngang walang madali sa buhay, pero mas mahirap pag di ka nagsikap. Pagkatapos ko nga pala maglista, binalikan ko ng pagbabaklas. Halos patapos na rin ako dito guys kasi likod na lang din yung binabaklas ko. Yan din yung sinasabi kong madalas tanso. Pero sa ngayon kasi mga bakal na rin yung mga nilalagay nila sa likod. Kailangan mo din tanggalin yung mga styro sa mga binaklas mo kasi hindi nila kukunin kapag mga styro po na nakadikit pa. Pinagtutupi ko nga yung mga pinagbaklasan ko dito para mas madali siyang ilagay sa mga tambakan ng bakal. Mas madali kasi siyang buhatin kapag natupi siya. Tapos hindi rin takaw space. Lalo't maliit lang din yung lagayan namin ng bakal. Pagkatapos nga niyan, binaklas ko yung mga styro dahil mga wiring sa likod na nakabalot sa styro. Mahirap tanggalin yung styro dahil sobrang dikit niya. Halos dyan yata ako tumagal sa pagbabaklas ng styro. Yan yung mga wirings na binabaklas ko sa likod niya. Minsan tanso, madalas aluminum, minsan bakal naman. Kapag nagkamali ka ng bili,
at nabili mo siyang bakal yung likod niya o aluminum yung likod niya, luwi ka nun. Kaya kailangan mo ding maging mabusisi sa pagbili ng ganyan kasi kapag nagkamali ka ng bili, malaki din yung malulugi mo sa'yo. Plus yung pagod mo pa sa pagbabaklas, hindi naman ganun kadali din ang magbaklas. Pagkatanggal mo nga yan, kailangan mo pang linisan yan. Kailangan mo tanggalin yung mga styrofoam niya tapos saka mo siya tupi-tupiin. Sa part nga yan guys, patapos na rin ako sa pagbabaklas. Kaya thank you for watching.